Si Nino Mulak ang itinuturing na pinakasikat na child star sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong dekada 70 at 80, halos siya ang hari ng takilya at tinawag na Child Wonder of the Philippines. Sa murang edad, nakagawa siya ng sunod-sunod na blockbuster movies kasama ang mga alamat ng pelikulang Pilipino gaya nina Fernando Poe Jr. at Dolphy. Pero sa likod ng sobrang kasikatan, milyon-milyong kinita at tagumpay, dumaan si Nino sa matinding pressure, kontrobersya, pagbagsak ng karir at personal na pagsubok na yumanig sa kanyang buhay. Ipinanganak si Nino Mulak noong October 27, 1971 sa Maynila. Galing siya sa kilalang showbiz clan ng mga Mulak. Ang kanyang ama ay si Alexander o Alex Mulak, isang producer at manager, habang ang kanyang ina naman ay si Rebecca Rocha na dati ring aktres. Kamag-anak din nila ang tinaguriang Elizabeth Taylor of the Philippines na si Amalia Fuentes. Bata pa lang si Nino ay exposed na agad sa mundo ng showbiz. Sa edad na 2.5 pa lamang, nagsimula na siyang lumabas sa commercials hanggang sa mabigyan ng pagkakataon sa pelikula. Mabilis siyang sumikat dahil sa kanyang natural na pag-arte, kulot na buhok at cute na itsura. Isa sa mga unang malaking pelikula niya ay Lulubog Lilitaw sa Ilalim ng Tulay noong 1974. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang kanyang projects. Halos buwan-buwan ay may pelikula siyang ginagawa. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, isa siya sa pinakamataas ang talent fee kahit bata pa lamang. Isa sa pinaka-iconic niyang pelikula ay Ang Leon at ang Daga kasama si FPJ. Dito nakita kung gaano kagaling makisabay si Nino kahit sa pinakamalalaking action stars ng bansa. Sumunod naman ang Tatay Kong Nanay kasama si Dolphy na hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na pelikulang Pilipino. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nakilala rin siya sa Tahan na Empoy, Tahan, at Mga Basang Sisiw kasama si Cheryl Cruz na naging ka-love team niya nung bata pa sila. Dahil sa kanyang husay, nanalo siya ng mga FAMAS Awards bilang Best Child Actor. Sa murang edad, milyonaryo na si Nino at literal na child superstar ng Pilipinas. Pero habang sumisikat siya, unti-unti rin niyang nararanasan ang hirap ng buhay showbiz. Habang ang ibang bata ay naglalaro at nag-aaral ng normal, si Nino ay halos lumaki sa movie set. Sobrang hectic ng kanyang schedule at halos wala siyang normal na childhood. Dahil dito, naapektuhan din ang kanyang pag-aaral. Natapos niya ang high school ngunit hindi na niya natapos ang kolehiyo. Nag-enroll siya noon sa kursong commerce sa San Beda College pero kinailangan niyang ihinto dahil sa sunod-sunod na trabaho sa showbiz. Pagsapit ng kanyang teenage years, nagsimulang bumagal ang kanyang career. Tulad ng maraming child stars, nahirapan siyang mag-transition bilang adult actor. Nasanay kasi ang publiko na makita siyang cute na bata. Nang magbinata siya, hirap ang producers na hanapan siya ng tamang role. Kasabay pa nito ang pagsikat ng mga bagong matinee idols gaya ng pinsan niyang si Aga Mulak. Habang si Aga ay naging leading man at romantic heartthrob, si Nino naman ay nahirapang bumalik sa dating kasikatan. Pero dito naging magkaiba ang landas nilang magpinsan. Habang si Aga Mulak ay tuloy-tuloy na sumikat bilang isa sa pinakamalalaking leading men ng dekada 80 at 90, si Nino naman ay mas nag-focus sa negosyo. Isa pa sa malaking pagkakaiba nila ay ang usapin sa politika. Habang si Aga ay sumubok pumasok sa politika at tumakbo bilang kongresista ng Camarines Sur noong 2013, si Nino naman ay nanatiling malayo sa politika at mas piniling tutukan ang negosyo, pamilya at showbiz. Bukod sa kanyang career, naging usap-usapan din noon ang kanyang love life. Isa sa mga naging girlfriend niya ay si Beth Tamayo noong dekada 90. Nailink din siya kay Inez Veneracion. Kalaunan, pinakasalan ni Nino si Edith Millar noong taong 2000 at nagkaroon sila ng anak na si Sandro Mulak. Ngunit nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama noong 2005. Pagkatapos nito ay nakarelasyon niya si Diane Abby Tupas na naging matagal niyang partner at ina ng bunsong anak niyang si Alonzo Mulak. Habang marami sa mga child stars noon ang nawalan ng pera pagdating ng adulthood,
Si Nino ay naging matalino pagdating sa negosyo. Malaki ang naging papel dito ng kanyang ama na si Alex Mulak. Imbes na gastusin ang lahat ng kinita ni Nino, ininvest nila ito sa lupa, buildings at negosyo. Isa sa pinakasikat nilang negosyo ay ang Muhlak Ensaymada o Muhlak Bakery, dating kilala bilang Megamelt. Mula sa simpleng family recipe, lumaki ito hanggang maging isa sa pinakasikat na ensaymada brand sa bansa. Bukod dito, mayroon din silang mga real estate properties gaya ng El Nino Apartel sa Quezon City. Pero sa kabila ng kanyang success sa negosyo, hindi pa rin naging perpekto ang buhay ni Nino. Dumaan siya sa ilang personal na kontrobersya at matitinding pagsubok na nakaapekto sa kanyang career at pangalan sa industriya. Isa na rito ang naging paghingi niya ng tawad kay Paco Larrañaga noong 2018 matapos niyang gampanan noon ang papel nito sa isang reenactment episode ng Calvento Files. Ayon kay Nino, nakaramdam siya ng guilt matapos mapanood ang mga dokumentaryo tungkol sa kaso kaya naglabas siya ng public apology. Matapos ang kontrobersya, mas nag-focus siya sa negosyo at pamilya. Naging hands-on siyang ama sa kanyang mga anak. Isa sa kanyang mga anak ay si Sandro, na sumunod din sa yapak niya sa showbiz. Ang bunsong anak naman niyang si Alonzo Mulak ay naging sikat ding child star. Patuloy pa ring buhay ang pangalan ng pamilya Mulak sa showbiz dahil sa bagong henerasyon ng kanilang angkan. Kabilang dito sina Sandro at Alonzo Mulak, mga anak ni Nino Mulak, at sina Andres at Atasha Mulak, mga anak naman ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Si Andres naman ay mabilis na kilala dahil sa kanyang looks at pagiging kahawig ni Aga noong kabataan nito, habang si Atasha ay sumisikat bilang host at performer. Pero noong 2024, muling naging sentro ng balita si Nino dahil sa nangyari kay Sandro Mulak. Nagsampa ng reklamo si Sandro laban sa dalawang independent contractors ng isang television network dahil umano sa sexual abuse incident matapos ang isang gala event. Labis itong ikinadurog ni Nino bilang ama. Sa Senate hearing noong 2024, naging emosyonal siya habang ikinukwento ang trauma ng kanyang anak. Nag-viral pa noon ang kanyang lingyang, "Inumpisahan niyo, tatapusin ko," bilang paninindigan na lalaban siya para sa hustisya ng kanyang anak. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Nino Mulak sa showbiz. Lumalabas siya sa mga teleserye at TV projects bilang supporting at character actor. Hindi man siya ang dating child superstar na headline lagi sa posters, nananatili pa rin ang respeto ng industriya sa kanya bilang veteranong aktor. Marami ang nagsasabing ang tunay na tagumpay ni Nino ay hindi lang ang kanyang kasikatan noon, kundi ang kakayahan niyang manatiling matatag sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. At hanggang ngayon, kapag nababanggit ang pangalang Nino Mulak, hindi lang isang dating child star ang naaalala ng mga Pilipino. Naalala nila ang isang alamat ng showbiz, isang batang minsang nagpatahimik sa buong sinehan gamit lang ang kanyang talento, luha at ngiti.